Okay, magandang gabi. So ito, may nakita akong video na ang pamagat ay Fraternity Victim List, Philippines, Taugamapi, Alpacaparo. Parang sinasabi nila, pero 2 minutes 31 seconds lang siya, 1K view, 5 months ago, by Bohol Pride TV. So, shout out sa Bohol Pride TV kung sino ka man, kung anong frat man kayo, shout out sa inyo at paggamit ng inyong video. So malamang konti lang to kasi 2 minutes lang sa dami ba naman ng biktima na ng fraternity, di ba? Hindi lang 2 minutes yun. So bakit ko gustong i-review ito? Kasi I'm a supporter of the Anti-Hazing Law, Republic Act number 8049 na authored by former Senator Joey Lina. Supporter ako nun ng Anti-Hazing Law. Even though dumaan din ako sa hazing, inaamin ko naman. Sa panahon ngayon, wala na. Kailangan mag-upgrade na rin tayo ng ating pamamaraan. So tignan natin mamaya na tayo mag-bullshitan. Okay, so yung unang-una sa August 15, 2010 sila nag-umpisa, no? Alpha Pi Omega UMAC, wow, University of Makati, EJ Carl Inicia. So there you go. Even though apo siya, parang sa atin na rin galing yan dahil parang apo na rin tayo tutuusin parang hindi ko sinasabing apo tayo, parang we are related in some ways, okay? So don't get me wrong and don't misinterpret me. Noel Borja, Taugamapi, DepEd Alternative Learning System, October 27, 2010. Norsilongan, another, Taugamapi, Notre Dame of Tacorong College, September 15, 2011. Guilio Servando, Taugamapi, Benild. Ariel Inopre, Taugamapi, Southern Luzon State University. Anthony Javier, Taugamapi, Western Mindanao State University. Omer Despabilideras, Taugamapi, Bulan, Sorsogon. Parang meron tayong brad na ganyan ang apelyido na taga Sorsogon din. Despabilidera. Siguro magkamag-anak sila. Robert John Limpioso, Alpacaparo, August 9, 2020. Ako medyo nagulat ako sa Alpacaparo na merong silang hazing victim. Kasi nung panahon namin, nung 90s, pinagtatawanan namin
pagdating sa hazing ang Alpha Acaparo kasi kaya sila dumami. Dahil ang paluan nila ilan lang. Madaling pumasok ng acro. So yun yung mga balita noon noong 90s. Yun yung alam namin noon. So ngayon di ko alam kung ano, baka nagbago na rin. Kasi dati ang acro wala ding ang chapter nila hindi naman kagaya sa SRB na Greek. Kasi yung Greek na yan, nakuha namin yan sa Apo. Ganun ang chapter sa amin. Nagulat ako nung makita ko acro, ganun na rin ang mga chapter na ginagamit nila. Is Greek. Greek letters. Pati na itlog ko Joselito and Vidyado, Taugama P, Zamboanga National High School, November 20, 2020. Raymark Rebutaso, Taugama P, March 2022. August Cesar Saplot, Alpha Caparo, University of Mindanao, September 18, 2022. Ba? Ronel Baguio, Taugama P, University of Cebu, December 2022. Ito yung latest, si John Matthew Salilig, Taugama P, Adamson University. So, ito yung latest na napakainit. Dahil ito, bukod sa may namatay na nilibing nila, meron din nagpakamatay na involved sa activities na nangyari dyan. Nagpakamatay siya. Hindi niya matake yung yung ginawa nila na nakapatay sila tapos nilibing nila. Diba? So yun yung guilty conscience yun. Kaya ganun. Talagang magigilty ka. Sa totoo lang. Ang tao kapag nakapatay, paano mo pagdudusahan yun, di ba? Paano mo sasabihin na paano mo pa mababago yun? Nakapatay ka na, wala na kasi ang buhay hindi mo na maibabalik yan once na ang buhay kinuha na ng Diyos, hindi mo na makukuha yan pabalik. Kaya yung nangyari sa tao na yun, sobrang guilt nun. Yung guilt na pakiramdam na siguro sa gabi minumulto, hindi yung multo na yung alaala, yung sa isip mo, di ba? Yun ang mumulto sa'yo yung mga nakita mong nangyari, yung mga ginawa nyo, yun ang mumulto sa'yo. Kaya sa mga kapatid ko, hindi tayo nasama, pero meron tayong 2 hazing victim. So hindi natin masasabi na sa atin maingat. Hindi kasi bakit? May 2 tayong biktima Buti sana kung wala. Diba? Kahit isa kung wala. Pwede kung sumuporta pa sa less na, kumbaga yung hazing natin, babawasan natin ng hindi lang sa kalahati. O lampas sa kalahati, bawasan natin. Sigurado ako na susuporta ako sa ganun pa. Kung wala tayong nabiktima. Kaso meron ang pinakamalupit pa noon sa atin, yung isa babae. Hindi natin sa akin sa iba gusto yan itago, secrecy. Kaso paano mo itatago public knowledge na. Nasa Google. Paano pa natin maitatago yun, di ba? So hindi tayo pwedeng plastikin natin yung sarili natin. No way, man. Hindi ako ganyan na SRB. Hindi ako ganyan na tao. So
I'm telling you where I stand. Just letting you know. So, kapag ka ako ang kausap nyo, I can't. Sa totoo lang, minsan umattend ako ng, hindi ko naman alam dinala ako ng mga brad sa isang, bali patapos na yung hazing, parang na lang, request na lang yung natira. Pero nung makita ko, parang ako oh shit, ganun pala. Kasi syempre, hindi ko alam dahil nakapiring mata ko nun di ba? Iba pala, pagka ngayon, nakikita after na many years, makita mo ngayon, na parang, shit man, parang nakababatang kapatid ko na yung sinaktan. Pero hindi naman, nung bata ako, syempre, ang sarap masarap pumalo nung bata ako. Tsaka, hindi pa natin alam yung anti-hazing nun. Ang anti-hazing is 1995, wala na ako sa Pilipinas nun. So, noon, talagang yung napaka-sacred nun. Tsaka, ang sarap yung paluan. Napaka-sarap na sarap. Gustong-gusto nga namin yung yung mga change paddle 'di ba? Hindi mawala yan pagka kasi walang bibigyan, tayo na lang paluan tayo para magamit yung paddle. Ang pinakamagandang initiation na nagawa ko, kasama ko yung mga taga National University. Buhay pa si Boy Life. So meron silang pledge. Wala silang mapwestuhan. Pumunta sila sa amin sa Pandakan. Doon kami sa garahe nung pero open garage yan. Sa garahe ng MI namin si Jay. So yung MI ko nasa ibang bansa na, nasa Canada na siya. Yung MI ko na yan, malakas pumalo yun kasi kaliwete yun ang GC pa namin nun si Dodong. GC pa ba si Dodong nun? Tama, GC si Dodong, tas MI si Jay. Tapos ako nun, pinasa na sa akin ng ninong ko yung pagiging parang sentinel or disciplinary action. So, sabi namin dun sa mga taga-NU, marami sila siguro mga 8, ganun, or 10. Sabi namin, sige, papayag kaming dito kayo pupwesto. Basta yung officers ng chapter namin, kasama sa papalo. So, 3 kami. 3 kaming kasama. Ako, si Jay, tsaka si Dodong. Pumapalo kami ron sa brad na yan. Ang laki nun. Taba, ang laki. Tas, yung taba niya, yung siksik hindi yung matabang, yung pagkataba niya, ang laki ng katawan niya. Tas, taba, pero malaki yung katawan. Putan, ang tibay nun. Pero iyak sa amin yun. Kasama, college na yun, laki nun Ako nun, parang yung palo ko, parang nanghina ako nun kasi gandang-ganda ako dun sa paraan ng pag-initiate ng beta chapter. Ang ganda nung napakasagrado ba, kumbaga. Pero may kulitan. Halimbawa, si Boy Life, pag si Boy Life, papalo. Si Boy Life, walang pakialam yun, kahit mapalo yun Pagpalo yan, siyempre may uso na, di ba, mga nakasabit na halaman. Pagpalo niya, siyempre, pag gumanong ka, di ba, may hangin yun. Gumalaw yung dahon. O, yung MI ng taga-Enyo, hindi ko na matandaan mga pangalan, si Boy Life lang ang tanda ko. Sabi nung brad, Paul, sabi ni Boy, Paul, ayun yung dahon gumalaw. Sabi nung nung MI. Nagulat ako. Boy, sige. Palo, 3.
Ang kulit eh, tawa ako ng tawa. Hindi man ako tumatawa rin, pero sa loob ko, natatawa ako sa itsura pa ni Boy Life na ang kulit ng mukha nun. Ano po na astig yun. So yun yung mga memories namin ano. Tapos hanggang ang daming palo nun. Walang ano yan, walang salo. Talagang kompleto yun. Alam ko mga nasa, kung matatandaan ko, mga nasa ano yun eh, 70 plus inabot yun. Siguro ang half, mga 10 ang half swing. Tapos puro full swing na yun. Pero kasi sa atin, hindi siya yung sa isang pwesto lang ang paluan. Tinatanong namin yung ano, saan kaya mo pa ba? Pag nakikita nung MI, wag na dyan, dito naman. Sa harap ng binti. Kaya minsan sa legs. Meron pa nga dito, nakaganto siya. Palo namin pag ano. Hindi namin siya inabuso. Yung mga taga-beta, hindi siya inabuso. Talagang kung ano yung proseso, ganun lang. Pero po tabugbog yun. Iyak yun. Lalo nung lumuhod na siya sa isa, na kami, diba? Nakaupo na kami ng ayos, tapos na eh. May naggagay na sa kanya, luluhod. Tapos luhod siya sa isa-isa sa amin. Ako nga, hindi ko alam sasabihin ko kasi mas matanda sa akin yung Brad eh. Sabi ko, pakabait ka. Hindi ko alam papayo ko na puta. Second year high school ako nun. Di ba? Ano maipapayo ko sa sa Brad? Eh yung college na yun. Tapos mga kasama ko puro college. Di ba? Sabi ko lang magpakabait ka. Pag naalala ko, tatawa ako sa sarili ko. Siyempre, pero yun, talagang kaya siguro yung iba ayaw na mawala yung hazing. Pero hindi eh. It's a new day. Okay? Tama na yun. Nangyari na sa atin 2 beses at matuto tayo sa iba. Matuto tayo sa atin, pero matuturo tayo lalo sa iba kasi sila ang dami nilang biktima. Diba? Biro mo, namatay yung pledge nila. Tapos nagpakamatay yung member nila na kasama nila. Nagpakamatay. Meron yung perwisyo nun. Diba? Pamilya nung isa, pamilya nito. Yung eskwelahan na perwisyo. Kasi ang eskwelahan hindi mo pwedeng sisihin yan. Dahil ginagawa natin yan in secret eh. Kaya nga umerta eh. Di ba? In secret yan. Pero kami noon, open garage yun. Pinapanood kami nung noon, hindi maigpit eh. Talagang maiingay kami pagka may paluan. Ingay namin. Tsaka hindi secret na may nakakakita sa amin. So anyway, hanggang dito na lang ang ating vlog, Brad Vlog Alpha Epsilon.